Lalo pa itong nagpakahusay upang mas gumaling pa at tumibay. Nais niya kasing sumali ulit sa tournament nang hindi umaasa sa papa ni Ninong Jun. Nais niyang makalaban ulit si Ninong John. Pero sa sariling paraan at hindi na kailangan pa ng manager. Hanggang sa dumating na daw nga ang isang pagkakataon kay tatay. Isang tournament ang gaganapin at inaasahan niya nakasali si Ninong Jun. Nang mga panahong iyon ay magkasintahan na sila nanay at tatay. Kaya alam ni nanay ang buong kwento. Ayon kay nanay ay naganap ang tournament na kasali si tatay at Ninong Jun at muli sana silang maghaharap sa final. Pagkakataon na sana ni tatay na bumawi at talunin si Ninong dahil sa buo na ang tiwala niya sa kanyang tumbok. Ngunit sa mismong araw ng paghaharap nila ay hindi sumipot si Ninong Jun, kaya hindi natuloy ang laban at walang tinanghal na panalo. Sa huli ay nalaman nila na umalis na pala ng bansa sila Ninong Jun at isinama na ng papa at mama niya sa Amerika. Malaki daw ang naging epekto kay tatay noon dahil pakiramdam niya ay naloko siya o umasa. Ngunit hindi siya hinayaang makabawi nito at maging champion. Dahil doon ay pinatigil na si tatay ng lola ko na magbilyar. Pinag-aral siya nito para maging isang pulis gaya ng pangarap ng lolo ko. Naging pulis naman si tatay pero hindi pa din niya maiwan ang pagbibilyar. Nais niya pa ding maging champion balang araw pero hinadlangan na daw ito ni lola. Suportado daw ni nanay ang pangarap ni tatay noon. Pero nagbanta daw si lola na pag pinilit ni tatay ang gusto niya, ay paghihiwalayin silang dalawa ni tatay at nanay. Kaya mas pinili ni tatay na kalimutan na ang pangarap dahil mas pinili niya si nanay. Kalaunan naman daw ay naging okay na din sila Ninong Jun at tatay. Kaya nga pag-uwi daw nila Ninong Jun sa Pinas nung ipanganak ako, ay siya ang kinuhang ninong sa binyag ko. Buntis din daw noon si Ninang at si Jake ngayon. Ilang taon ding namirahan muli sa Pilipinas sila Ninong Jun noon, at ang natatandaan ko na umalis sila ay noong elementary pa lamang kami ni Jake. Doon na din nagpatuloy ng pag-aaral si Jake, kaya matagal talaga kaming hindi nagkita. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko dahil wala akong magawa kundi tanggapin na lang na aalis na sila Jake o baka nakaalis na sila. Mula ng araw na iyon ay binago ko na ang aking sarili. Mula sa pananamit, sa kilos at sa pakikitungo sa mga tao sa bilyaran. Wala na din naman akong maitatago pa kay tatay. Alam na niya at sinabi ko na lahat. Na pusong babae ako at hindi pusong lalaki na tulad ng gusto niya. Maari ko pa din namang tuparin ang pangarap niya kahit na magpakatotoo ako sa aking sarili. Kahit magpakababae na talaga ako ay maari pa din naman akong magtiyamipiyon sa larong bilyar. Iyon ang nais kong patunayan kay tatay. Na kaya ng isang tunay na babaeng tulad ko na makipagsabayan sa mga magagaling na player na lalaki. Na hindi ko kailangan magpakatomboy para maging matibay. Marami ang nagulat nung nagsuot ako ng damit pang babae. Marami ang nanibago at kinansyawan ako. Mukhang na-in-love daw ako ng husto sa tumbok ni Jake kaya nagpakababae ako. Pero unti-unti ay nasanay na din sila. Maging si tatay ay unti-unti na ding natatanggap ang pagbabago ko. Isang araw ay kinausap ako ni tatay. Kami lang dalawa nun sa bilyaran at sarado na ito. Anak, sorry ha, saan nito? Para saan po tay? Sa pagdidikta ko sa'yo. Sa mga paghihigpit ko at pagiging makasarili ko. Dahil sa pangarap ko na maging sikat ka at mag-champion ka sa bilyar, hindi ko napansin na nakokontrol ko na pala ang buhay mo. Pakiramdam ko tuloy ay naging malungkot ang buhay mo ng mga panahong iyon. Kita ko ang pangingilid ng luha sa mga mata ni tatay. Kaya naman hindi ko na din napigilan ng maluha. Sumandal ako sa balikat niya at humawak sa kanyang braso. Kalimutan na natin yun, tay. Ang mahalaga naman ay tanggap niyo na ang lahat ngayon. Huwag kayong mag-alala tay, pipilitin ko pa ding tuparin ang pangarap niyo. Saad ko pa dito. Hindi anak, hindi mo kailangan pilitin. Maglaro ka ng bilyar kung gusto mo at masaya ka. Pero kung iba kang pangarap, ay iyon ang i-prioritize mo. Sagot ni tatay. Mula noon ay naging maganda na ulit ang samahan namin ni tatay. Si Jake paminsan-minsan ay hinahanap ko sa social media. Pero ni isang account ay wala akong makita. Ni number niya ay wala din ako kaya walang paraan para makausap ko siya. Ang totoo na mimiss ko talaga siya. Mahal na mahal ko si Jake. Siya lang ang unang lalaki sa buhay ko. At malamang siya na din ang huli. Lumipas ng mabilis ang panahon at nasa huling taon na ako sa kursong architecture. Yun kasi talaga ang pangarap ko noon pa, ang maging isang architect.
Anak, kaunting panahon na lang makakatapos ka na. At matutupad mo na ang pangarap mo. Saad ni tatay habang nasa sala kami kasama si nanay. Oo nga anak, proud na proud kami sa'yo. Dagdag pa ni nanay. Oo nga po nay, saad ko, pero may lungkot sa mukha ko at napansin yun ni tatay. O bakit parang hindi ka masaya? Kasi po tay matutupad ko na ang pangarap ko. Pero ang pangarap nyo hindi ko pa natutupad. Malungkot na saad ko. Kung ang pagiging champion sa bilyar ang tinutukoy mo anak ay kalimutan mo na yon. Ang pangarap ko ay matupad mo ang pangarap mo. Kaya kung ano man ang marating mo ay masaya ako. Masaya kami ng nanay mo. Masaya kaming nagyakap na tatlo. Paminsan-minsan ay lumalaro pa din naman ako ng bilyar. Lalp na kung may mga nais talaga na makalaban ako. Pero hindi na katulad noon na may pressure ang bawat laban ko. Mas pro-erotiko na din kasi ang pag-aaral ko at suportado na ako ni tatay. Hanggang sa makatapos na nga ako at makapasa ako sa board exam, sa wakas ay isa na akong lisensyadong architect. Natupad ko na ang pangarap ko. Ngunit may isa pa akong nais matupad. At yun ay ang pangarap ni tatay. May edad na si tatay at mahina na din ng mga panahong iyon. Si nanay naman kahit na malakas ay may mga sakit na din na nararamdaman. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang unang kukunin sa akin, pero alam kong dadating ang araw na iiwan na din nila ako. Nais kong bago man lang mangyari yon, ay matupad ko man lang ang napakatagal ng pinapangarap ni tatay. Nabalitaan kong may isang malaking tournament ang gaganapin sa lugar namin, at nais kong makasali doon. Hindi naman nawala ang tumbok ko dahil lumalaro pa din naman ako. Alam kong kaya ko pang makipagsabayan sa magagaling na player. Hindi naman ako nahirapan na makasali dahil ang mga staff na mismo ng organizer ang nag-reach out sa akin para sumali sa tournament. Dahil na din siguro sa kilala ako na isang tirador sa lugar namin, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon at agad akong nagpalista. Maraming magagaling na tirador ang nakasali sa amin at isa na nga doon si Alfie. Masasabi kong napakalaki na ng improvement ng laro niya. Sobrang tibay na ng tumbok at magaling na din sa depensa. Ang totoo hindi ko inaasahan na gano'n na siya katibay. Mahigpit ang mga naging laban at nanguna si Alfie sa lahat. Parehas na kaming nasa semi-final nang kausapin ako nito. Uy Lenlen, mukhang tayo pa ang maghaharap ah. Aba kung papala rin ako manalo sa kalaban ko baka tayo nga ang magharap sa final, sagot ko. Normal lang na usapan para sa akin yon. Pero nagulat ako nang biglang magtapat ito sa akin. Alam mo Lenlen, ang totoo matagal na kitang gusto. Ha? Nagpapatawa ka ba? Oy, tropa tayo ha, wag kang ganyan saad ko. Sus, tropa ka dyan? Dati yun nung tomboy ka pa. Pero mula nung nagpakababae kami nahal na kita. Seryoso ang mukha nito at nakatitig sa akin. Kung papayag ka pagkatapos ng tournament na ito ay liligawan kita. Seryosong saad nito. Ang totoo gwapo din naman si Alfie. Nakatapos na din ito ng pag-aaral at maayos din naman ng pamilya nila. Yun nga lang ay medyo may angas pero mabait naman talaga siya. Hindi ko gusto si Alfie. Wala akong nararamdaman sa kanya ngunit gusto kong i-challenge ang aking sariling kakayanan sa bilyar. Ganito na lang Alfie, sakaling tayo ang maghaharap at matalo mo ako. Bibigyan kita ng chance, papayag ako na manligaw ka saad ko. Para namang na-motivate si Alfie dahil sa sinabi ko, nilahad nito ang palad upang makipagkamay. Deal! Okay, deal saad ko sabay abot ng palad niya. Asahan mo Lenlen, magandang laban ang ibibigay ko. Hanggang sa naganap na nga ang final at kaninga ni Alfie ang nagharap. Totoo naman ang sinabi niya na bibigyan niya ako ng magandang laban. Race to 17 ang laro at tumabla kami sa all 16. Kaya naman hill to hill ang naging labanan. Ang totoo medyo kinabahan ako dahil sa deal namin. Mukhang mapapasubo ako. Hindi ako dapat matalo dahil wala naman talaga akong nararamdaman sa kanya. Iisa lang ang lalaki sa buhay ko at sa puso ko. Si Jake lang yun. Ang nag-iisang lalaki na dumaig sa tumbok ko at nakatumbok sa akin. Bago mag-umpisa ang huling laro namin, biglang nag-announce ang isang staff. Okay guys, bago ang huling round ng ating dalawang champion, ay gusto ko munang anyayahan ang napaka-supportive na tatay ng isa nating matibay at magandang finalist. Mayroon siyang importanteng i-announce sa inyo. Ang tatay ni Lenlen na walang iba kundi si Mang Mario. Tumayo si tatay at masayang pumesto sa gitna.
Ang totoo kinakabahan kung ano ang sasabihin ni tatay. Una ay nagpasalamat ito kay Alfie sa magandang laban at sinabi nito na paghusayan sa huling round dahil sigurado raw siya na papahirapan ko na ito. Tatagan mo Alfie ha at good luck sa laban niyo ng anak ko. Masayang masaya ang lahat at naghihiyawan kaya nabawasan na ang kaba ko. Akala ko ay yun lang ang sasabihin ni tatay at uupo na ito pero hindi pa pala dahil mas matinding kabog ng dibdib pa pala ang idudulot sa akin ng susunod niyang sasabihin. Ipinakilala nito ang nag-finance at nag-organize ng tournament. Nais kong ipakilala sa inyo ang tao na nasa likod ng malaking tournament na ito, ang organizer at syempre ang financer. Ang bilyaristang galing pa ng Amerika, walang iba kundi si Jake Santos. Sa isang kumpol ng mga manonood ay lumabas. At si Jake, naglalakad ito papalapit kay tatay. At sobrang kumabog ang dibdib ko dahil sa angking kagwapuhan nito. Ibang-iba na ang datingan nito. Matured ang pangangatawan at ang tindig ay mas matikas na. Lalaking lalaki ito sa suot niyang fit na white t-shirt at isang semi-formal na pantalon. Laglag ang panga at tulala ako habang pinagmamasdan ko ito. Nagsalita ito, nagpasalamat sa mga nanonood, sa mga player na sumali, sa mga staff kay tatay, at bago ito umupo ay sa akin naman ibinaling ang tingin. Len, mahal ko, galingan mo ha. Wag na wag kang papatalo ang nakangiti at nakakakilig na saad nito. Nagsigawan ng lahat dahil sa sinabi ni Jake na yon. Kita ang kilig lalo na sa mga babae na nanonood. May sumigaw pa nga na sana all kaya lalong naghiyawan ng lahat. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya tanging tango. At hindi napigilang ngitin at kilig na lang ang naging reaksyon ko. Nag-umpisa na ang huling laban namin ni Alfie. Ngayon ay desidido na akong talunin siya. Hindi ko maaring biguin si tatay at lalong-lalo na ang pinakamamahal kong si Jake. Ginawa ko ang lahat para manaig ang tumbok ko. At sa huli ay ang katuparan ng matagal ng pangarap ni tatay. Ang maging champion ako ang nagwagi sa laban namin ni Alfie. Masayang masaya si tatay at kitang-kita ko ang kaligayahan sa mukha niya. Alam kong sa pagiging champion ko ay para na din siyang nag-champion. Bago tuluyang matapos ang gabing iyon ay humiling ang mga manunood ng isang exhibition match. Yun ay sa pagitan namin ni Jake. Pinagbigyan naman namin ito. Naglaban kami ni Jake at isang laro lang iyon. Jake, wag mong pagbibigyan si Len ha. Ilabas mo ang tunay na tumbok mo. Saad ni tatay. Sige po tito, tatalunin ko po siya. At yun nga ang ginawa ni Jake. Alam ko naman na kayang-kaya niya akong talunin kaya hindi na ako nagulat. Tanggap na din ni tatay na mas matibay talaga ang tumbok ni Jake kesa sa akin. Matapos ang laro ay hindi ko inaasahan ang ginawa ni Jake. Isang singsing ang inilabas nito at sa harap ng programming manonood ay nag-propose ito sa akin. Tumingin pa ako kay tatay bago ako sumagot sa tanong ni Jake. Isang maliwanag ng ngiti at tango ang sinagot ni tatay. At hindi na ako nagpakipot pa. Sa harap ng nagsisigawang mga tao, ay buong pagmamalaki kong sinabi ang yes sa harap ni Jake, sabay lahad ng aking mga kamay. Isinuot niya ang singsing at pagtayo niya ay niyakap ko siya ng mahigpit. Saksi ang mga bilyarista, ang mga audience, at saksi din ang apat sa sulok ng mesa ng bikyaran. Nagyakap kami ng mahigpit ng nag-iisang champion sa puso ko. Makalipas lang ang isang buwan matapos ang tournament na iyon, ay naikasal na nga kami. Ni Jake, umuwi si Ninong June sa araw ng kasal namin, pero bumalik din sa Amerika dahil na doon ang trabaho nila. Maayos na ang samahan nila tatay. Si Jake naman ay nagpaiwan na dito sa Pilipinas upang asikasuhin ang negosyo namin na isang malaking billiard hall and bar. May 10 na table na yon ay balak pa naming dagdagan. Ako naman ay naging matagumpay na din na architect dahil yun talaga ang pamgarap ko.